Magandang umaga po, Attorney Raymond Fortun. Good morning, sir, and thank you for your time. Ted, magandang umaga po sa inyo. And thank you. Ito po si Chacha. Go ahead, Cha. Good morning po, Attorney Raymond Fortun. Opo. Hello, Chat. Good morning. Katatapos lamang po ng ugnayan namin kay Police General Nicolas Torres. Sa ngayon po ba, nakakausap niyo pa po yung siklista? Kasi sa mga bali-balita, hanggang sa ngayon, hindi pa ulit po siya lumalantad. Last night po, meron pong attempts. Ako personally, hindi ko siya kinakausap. Yung mga kapwa kapadyak natin, ang mismong direkta na nakikipag-usap sa kanya. And as of last night, hindi po nagbabago yung kanyang posisyon. Inaalala niya po kasi yung kalagayan ng kanyang pamilya at yung mga anak niya. At ang feeling po niya na kahit na ano pang mga assurance ang binibigay ng ating mga local government officials ay hindi siya secure na lumabas kasi pinangangambahan niya na ang mga kalaban niya, mga pulis, ay ito ang gagawa ng masama laban sa kanya. Sa isang Facebook post po, Attorney, meron kayong inilabas na parang conversation doon po sa siklista. So yun po ay parang galing sa isang third party. Kumbaga, meron pong namamagitan at ipinaparating lamang po sa inyong impormasyon para maipakalat po sa lahat na ganun po yung nangyari. Ano po yung opisyal na kwento nitong siklista doon sa nangyari? Noong August 8. Yeah. Correct ko lang po, yung post po na nilagay ko, kami mismo yung nag-uusap nun. Okay. Siya yung nagsabi sa akin na talagang nag-usap na sila ng pamilya niya at nagdesisyon na sila na hindi nila itutuloy yung pagsampa ng kriminal na kaso. Ngayon, pero ang totoo pong nangyari nga po dito is that nagkaroon ng ipitan doon sa bike lane. Yan pong pinagmulan. Ito pong siklista ay nandoon sa bike lane ng Quezon City at itong si Gonzales ay nagpumilit na gamitin yung bike lane. Kaya hindi natin maiiwasan, nagkaroon ng nadikit yung bisikleta doon sa kotse niya, natapik nung siklista yung body nung kotse para hindi siya matumba. Kinagalit po yun ni Gonzales. Nagkaroon nagmura po. Yung siklista naman nag-react din siguro, sinabing gano'n, nandun ka sa bike lane at muntik na ako matumba dahil sa'yo. So, umalis na itong si Gonzales, akala naman ng siklista ay okay na, kasi umalis na . Yung pala, nangyari ay hinintay siya nitong si Gonzales, makikita po natin yan doon sa video. Hinintay po siya dito sa gilid, tapos makikita niyo po yung siklista paparating, bigla na lamang nag-swerve to the left at hinarang yung siklista. Tumaba si Gonzales, nung sasakyan, makikita nyo sa mukha niya, hindi naman sila nag-uusap, bigla na lang binatukan yung siklista. And then nung medyo nabigla po yung siklista, binunutan ng baril at kinasa yung baril. Ngayon, after that incident, natakot na din pati yung vlogger . Ang ginawa nitong si Gonzales ay kinaladkad yung siklista papunta sa Galas Police Station. Yun yung pinakamalapit na police station dun sa lugar ng pinangyarihan. At sa piling po ng marami pong mga ibang pulis, pinaamin nila itong siklista na siya yung may kasalanan. Nagkaroon ng dokumento na parang pinapalabas na inamin ng siklista na siya yung may kasalanan. And then, pinabayad po yung siklista ng 500 pesos para dun sa umano'y damage dun sa kotse ni Gonzales. So, ito pong... I'm sure baka kasi hindi rin gusto malaman. Ilang taon po itong siklista? Ano pong trabaho nito? Dahil sa mga bali-balita, ang unang hinihingi 800 pesos. Pero nakiusap po yata, tama, nung nandoon sa police station na 500 na lang dahil pagkalabas ng police station, pangkakain niya daw po yung natirang pera. Paano po nangyari? Yeah, that's correct po. Ang gusto nito si Gonzales, lahat ng pera na nandoon sa wallet ng siklista, yung ibibigay . Sabi nga nung siklista, medyo na-detain na din siya ng medyo matagal, kasi hinaharas nga siya. And he was really shivering, out of fear and hunger. So, nakiusap talaga, nagmakaawa yung siklista, na pwede ba, magtira naman kayo ng kahit na konti, kasi gutom na ako. So, instead ng 800 yung ibabayad niya, ginawa na lamang na 500. Ano pong trabaho nitong siklista at ilang taon, Attorney? Please forgive me, I really cannot
divulge that information understand sa kung po. saan siya nagtatrabaho. Para na rin sa protection niya. Yes po, oo. But as of kanina nga po, base sa nabanggit ninyo, ito po ba'y magtutuloy po ba siya? Kasi sabi nyo nga po kanina, meron tayong si Mayor Joy Belmonte, ang DILG, pinalalantad po itong siklista para formally makapagsampa rin po ng kaso dito po sa na-dismiss na pulis. Ano po ang last update tungkol doon? Willing daw po ba yung siklista na humarap at magkaso? 2 nights ago, prinamis ko sa kanya na idadaling ko siya kay Senator JV, kay Senator Bato, kay Senator Pia, all of whom are cyclists, no? Sinabi ko pang ganyan, kung kinakailangan na mag-witness protection program ka ng DOJ, pwede kong kausapin si Secretary Remulla dahil kilala ko naman din yung tao, kaka-eskwela ko yan. Hindi po siya nakumbinse, no? Kasi ang pinangangambahan niya, bike to work siya eh. And anytime merong isang naka-riding in tandem na pulis na pwede po talaga siyang itumba. And no matter how much yung reassurance ko na poproteksyonan siya, ang iniisip niya parati po yung sarili niya at yung pamilya niya. So even up to last night, meron pong kumukumbinsi sa kanya. And ang sabi niya is lalong sumisikip ang aking mundo. Lalong sumisikip ang aking mundo. Ayaw na daw niya talaga na lumantad at magreklamo kasi natatakot po talaga siya na pag ginawa niya po yun ay hindi siya patatawarin itong mga kalaban niya. Opo, at Attorney Raymond, naiintindihan natin yan dahil sa kasaysayan po ng bansa natin, kung sino pa yung complainant, kapag humupa na yung issue, wala nang interest ang media at ilang pong mga, alam nyo na, individual, you are left alone and you are left alone crying, di ba? Ganun po usually, kaya hindi natin siya masisisi. Opo, sa kahinaan ng kanyang loob, naintindihan natin yan. So, Sir Attorney Raymond, doon sa binanggit nyo sa inyong Facebook page, na post na sa usapin po ng gun license, ito po ay inyong ang isasampa na reklamo para mabawian ng lisensya itong taong ito. Mukha pong tumugon na ang PNP at agad na nagsabi na tatanggalan siya ng license to own and possess. Ano po ba ang balak niyo pang gawin kung wala na po itong usapin ng gun license and maging driver's license na tutugunan din po naman ng LTO? Okay. So, natugunan na po ng LTO yung pong issue tungkol dun sa driver's license niya. Many thanks po kay Chairman Vigor Mendoza. Salamat din po dun sa mga kaukulan na sa Firearms and Explosives Office sa kanilang napakabilis po na pagkilos. Pero siguro dapat hindi tayo tumigil doon, no? We are currently trying to find out if this person is still connected with government. Kasi kung ganun po, pwede po akong mag-file po ng kaso sa ombudsman po in violation of RA 6713, yung ating Accountability of Public Officers Law. And specifically, yung provision on conduct unbecoming of a government officer. On top of that, within the week po, isasubmit ko po sa Senate po at saka sa Congress yung pong video. Tinake down na po nung original source po nung video yung kanyang pinost, no? Kasi tinakot din ng mga pulis. Pero napakagaling po ng ating mga netizens, na-capture po nila yung video and agad-agad po ako binigyan ng kopya. No? So ako din naman, actually, nakakuha din ako ng sarili kong kopya, na-download ko na din naman po. So I will be giving the video to our legislators in the hope that they will find a need to conduct an investigation in aid of legislation, para baka kinakailangan gumawa ng bagong batas or probably baka amyendahan yung mga current batas natin, para po yung insidente po na to ay hindi na maulit or na kung meron mang ganyan din mag-isip, medyo mapipigilan at magdadalawang isip. Opo, okay. Kasi nga din po kanina, binabanggit ko itong Republic Act, itong pinakabago na batas tungkol po sa gun ownership. No? Kung bakit ba. Kasi po, dito sa ating hawak ng dokumento, na-affirm nga yung kanyang dismissal from service. Itong si Mr. Gonzales noong pong June 7 ng 2018. Dito po kasi sa mga requirements para kabigyan ng lisensya na mag-ari po ng baril, sinasabi po dito, the applicant has not been convicted of any crime involving moral turpitude. Mga gantong usapin. Ngayon po, sir,
yung sabi ng chief ng hepe ng QCPD, ang isasampa ho muna ng mga pulis hango po doon sa video at mga testimonya ng mga pulis na nag-iimbestiga daw kasong alarm and scandal sa prosecutor's office today. What's your take on that? I honestly, Congressman, medyo ako, hindi ako kumbinsido na lulusot po yung ganyan simply because kung ang complainant ay yung mga pulis, wala silang tinatawag na personal knowledge, no? Pwede po yan, yung at least for purposes of filing the case, tapos magkakaroon ng tinatawag na probable cause, meaning yung galing po sa sa piskalya, paakyat po sa korte. Pero pagdating na po natin dun sa husgado, sigurado yan, sino magtitistigo? Tinakot na nila itong siklista, tinakot na rin nila yung vlogger. Sinong uupo dyan? Ang uupo, sino? Yung mga pulis? Wala silang personal knowledge tungkol dun sa insidente. And they cannot use that video as evidence, no? Kasi hindi nila mapapaliwanag. Ano ba yung video na yan? Yan lang ba talaga yung video? Kompleto ba yung pagkaka-video? Gaano kahaba ba yung original? No? I mean, yung lahat po ng mga requirements po under our electronic evidence law, hindi masasagot ng mga police. And I have a very strong worry na pag tumuloy po yan sa husgado ay madideclare lang na inadmissible yung pong video clip. And ang mangyayari, maa-acquit lamang po. No? So, mag-file man ng alarm and scandal, siguro probably sa piskalya, baka lumusot. Pero pag umabot na yan sa korte, merong malaking probability na maa-acquit lamang dahil yung pong mga testigo na tama, yung totoong testigo ay hindi po sumipot para mag-attest dun sa pangyayari. Opo. And naintindihan po namin, klarong-klaro po, attorney. At yung sinasabi ho nga ninyo na kung ito po ay konektado pa sa ilang government office kung sakasakali, yun din po ay kasong administratibo. Ano po? Tama po yun. Okay. It will only be an administrative case for... Yung kasi po, remember sa ombudsman, dalawa po yung mga cases na pwedeng ma-file, no? Yung criminal side at saka yung administrative. So, dun sa administrative side, pwede po siyang immediately na magkaroon ng suspension for 6 months dun sa kanyang trabaho. Ano po yun? Mabilisan po yun. Okay, sige po. So, kung sakasakali po, ito lang po, attorney, school of thought lang po para sa inyo. Yes, opo, kasi hindi rin po natin alam pa itong record nitong si Mr. Gonzales. Pero dito po kung sakasakali po, dito po sa batas para nga sa pagkuha ng lisensya, the applicant has not been convicted or is currently unaccused in any pending criminal case before any court of law for a crime that is punishable with a penalty of more than 2 years. Ano po? Opo. Kung sakasakali, theoretically po, attorney, at meron siyang pending case, criminal case, before any court of law, at sinabi niya sa kanyang aplikasyon na wala, yon criminal, yon perjury. At tama po yun, Congressman. Tama po yun. So, maaari nyo kayang silipin to? Maaari pong masilip po yan. Doon sa record ng FEO, di ba? Kung sakasakali lang po, theoretically lang po, kung ang ating hinahabol dito ay kasong kriminal, kung naghahain ka ng aplikasyon at sinabi mo doon na hindi, wala akong kriminal, meron pala, that's perjury, right? Yes, sir. Yes, sir. Opo. What do you think? Maaari po yun. I think we may need, I may need or probably na kinakailangan na talaga na silipin. Yung pong records niya sa FEO, find out kung meron siyang any perjurious statements there, and pwede po yun magpagmulan ng panibagong kaso laban sa kanya. Yes sir, opo. Sige po. Attorney, ano po ang inyong panawagan sa lahat dito? Kasi alam po naman natin, bagamat kami po tumatawag kay Mr. Gonzales on record for his side of this issue. Ngayon po kasi marami ho ang mga netizens nga na, di ba, ang reaksyon po ganun din po ka-frustrated at para bang wala kang magawa sa sitwasyon na iyon dahil armado itong taong ito, etc. Pero sa usapin na ito, wala din pong kasong kriminal pa na maisasampa sa taong ito kasi nga yung biktima natatakot. Ano po ang inyong mensahe sa aming lahat? Paano ho namin dapat unawain po itong isyong ito at sa ating patuloy na pakikipaglaban sa ating karapatan?
Well, sa akin muna, umpisahan ko muna doon po sa ating law enforcement agencies. No? Sana po mas mabilis po silang kumilos at wag ipakita doon sa ating mamamayan na may kinikilingan sila. No? Ang motto ng PNP is to serve and protect. Pero nung nagpa-presscon sila pa yung nag-sponsor ng presscon para dito kay Gonzales. Akala ko ba nag-surrender yan? Pero bakit binigyan nila ng presscon? Normally po yan, yung mga taong nagsusurrender, hindi pinagsasalita But yung kanilang pinakita sa publiko, no, na number one, na kinikilingan nila itong Gonzales, bagamat na very clear dun sa video na may ginawang mali ito. So, wag naman sana pong ganon. In fulfillment of their motto, no, to serve and protect, yung serve and protect nila dapat sa citizenry, hindi dun sa taong may sala. Number two po, doon naman po sa lahat po ng mga nagsusubaybay dito sa issue po na ito. Sana po patuloy po yung pagdarasal nyo po. No? Na number one, na maliwanagan po yung isipan noong biktima at yung pong vlogger na sana po makiisa po sila dun sa gusto ng taong bayan na magkaroon ng hustisya dito. No? Naiintindihan po natin lahat na talagang natatakot sila and we will not take it against them. No? Pero sana magkaroon sila ng lakas loob. No? Kasi ang ating pinaglalaban dito ay yung pong safety and security ng bawat isa. We need to set an example dito sa incident na ito na napakaklaro no, na merong mali po yung isang tao na merong armas. And we need to be united no, para hindi na maulit ito. And number two, that yung mga taong maaaring gumawa ng ganitong klaseng mga maling gawain no ay medyo mag-isip-isip ng several times no bago nila gawin ito. Opo. Well said. Sige po. Attorney Raymond, salamat sa inyo pong panahon at hindi po ito ang ating huli na panayam po sa isyong ito kasi baka po magkaroon ng mga development in the days to come. Mabuhay po, attorney, at ito po si Kapwa Siklista. Oo. Attorney, last na lang po since nandito na rin kayo. Tama po ngayon mangyayari yung meeting ninyo with MMDA ukol po dun sa shared na bike and motorcycle lane? Yes, at actually paalis na po ako ngayon kasi I have to go to MMDA tapos yun po ang magiging tatalakayan whether i-share nga talaga yung mga bike lanes dito sa EDSA para sa mga motorcyclists. And your stand is? My stand is that the biking community is in proposing that i-reject ito, no? Kailangan i-reject yung panukala nila dahil talagang agrabyado yung mga siklista. I mean, na lang, on speed alone di ba nga, meron na nga diyang fast lane, di ba, pag highways, tapos yung lahat ng mga mabagal, nandoon daw dapat sa kanan. Ngayon isipin nyo po, no, yung mga mababagal, tulad ng mga bisikleta, ay isasama mo together dun sa mga mabibilis na mga motorsiklo. Tiyak po yan, no, it's a recipe for failure and for disaster. Malamang at malamang mas marami pong magkakaroon ng mga aksidente dyan sa mga bike lanes na yan at baka maulit na naman itong panunutok na ginawa ni Mr. Gonzales. Sana po wag nilang gawin. Opo. Sige po. Attorney Raymond, salamat na marami, sir. Thank you po. You're welcome po, Kated and Chan. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Si Attorney Raymond Fortuna ho. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.